One. Yan! Welcome back everyone dito sa latest episode ng RRM Plus A. Talagang next level po tayo ngayon. Kasama po natin from Cubao, New York, si Ronald Llamas. Talagang New York na New York. Kasama po natin ang senatorial candidate. Dati maraming kasalanan pero ngayon mabait na. AKA anak ni Harry Roque, si senatorial candidate Mark Gamboa right next to Bongo. Hindi Bong Revilla. At of Hindi course, kami affected nung hindi ka affected. pagpasok ni Francis Leo Marcos tsaka pag-withdraw. Oo. And of course, today kasama natin, ito guys, yung mga maraming kasalanan, magana na kayo. Kasama po natin ngayon, ito kaibigan natin ng matagal, si Father Albert Aliejo. Thank you very much, Father, for joining us. Almost from Vatican, no, Father? Almost from Vatican, like 1 minute away. Rome naman, Rome. Rome, okay, sige, Rome na lang. I'm just trying to say this para magpakabait ng tao. Of course, this is the rigor every time we start our RRM. Baka may information kayo dyan from Cubao, New York or from ano. Ano bang latest kay Harry Roque? Father, have you heard anything from Harry Roque? Kasi every episode, every week, ang tanong, where in the world is Harry Roque? Meron pa ba kayong information dyan? Wala. Pero a few months ago, dumaan dito. Nakita sa restaurant. Yun lang, Was he wala kami alone alam. or like what was going on? Like was that fresh from Abu Dhabi or May kasama bang assistant? Oo, Casablanca daw sabi ni Justice. Walang kasamang Pero assistant. meron naman siguro kasama. Oo. Malungkot naman kung walang kasama. Oo. Siyempre, sir. So, Father Albert, now you know bakit natagnay po yung RRM as toxic masculinity. Inaway-away na kami ngayon, QC boys. Okay. Maybe we can talk about Harry Roque a little bit more later on. But now, medyo serious mo tayo. So, ICC just came out with warrant of arrest for the supreme leader and top leaders, religious leaders of Taliban. So, officially, my first Asians na po tayo. Because Afghans are technically Asians, just in case people didn't know, who are facing warrants of arrest. But Father Albert, I want to ask you first, what is the importance of Matobatos now essentially being in the right place to give the testimony and the witness testimony for the ICC? Are we moving in the right direction? Kasi itong ICC medyo mabilis lang galaw nila ngayon eh. Papunta na ba tayo sa exciting part, Father? Kinakabahan na nga ako. Sana nga, excited na. Excited na ako. Ang una-una, importante si Matubato kasi siya yung unang lumabas eh. Dati, nung umupo si President Duterte, marami na kaagad mapatayan. Average of 1,000 a month, no? Nung first 6 or 7 months. Pero sabi ng iba, hindi natin alam kung sino talaga gumagawa ng mga ganyan. Ngayon, nakunan ng mga night crawlers yung mga biktima. Hindi rin natin alam kung sino gumagawa. Pero, meron nagsasabi, Davao Death Squad. Wala namang ebidensya. First time, nung lumabas si Matubato, early September, kaupo lang, napakataas pa ng rating, popular na popular si Duterte, pero meron ng isang lumabas. Katunayan, yung ibang mga nasa Commission on Human Rights, sabi, bakit inilabas agad yan? Masyado pang maaga. Sabi namin, ano pa bang hinihintay natin? 1,000 patay, isang buwan? Ilang libo ba ang hinihintay natin? So, napaka-importante ng si Matubato ang naging unang mukha ng totoong mga tao na umaamin na totoo ang Davao Death Squad. Katunayan, isa siya doon na umaamin at tumatanggap ng pananagutan. Ang sabi niya, handa akong panagutan, pwede akong isilya elektrika, bitahin, pero pabayaan mo na daw na maikwento niya yung totoo. Tapos dahil din kay Matubato, sumunod din si Arturo Las Cañas. Ang sabi naman ni Las Cañas, totoo yung sinasabi ni Matubato. Kaya nagkadugtong yung kwento ng mga yun, ano? Importante yun. Ngayon, for a while, naunang nakalabas ng bansa si Las Cañas, si Matubato hindi makalabas dahil walang mga dokumento, no read, no write din, mahirapan siya sa ibang bansa.
Pero ngayon, nakalabas na siya, ayon sa mga balita, siyempre, saan naman pupunta yun? Hindi naman para magbakasyon lang o magturismo. Siguro, merong dapat puntahan. Yung mga yan. And then, of course, I suggest people to read that very great piece by good friends of ours, si Hannah, of in Hannah Beach sa New York Times, no? It's a fantastic piece. I even suggest people to listen to podcast version niya kasi marinig mo talaga yung writer at saka yung emotions, no? Talking to Hmm. Matabato. But Father Albert, I mean, you had Las Cañas already being part of the communications and providing testimony to ICC. Bakit mahalaga na si Matabato yung kasama? Although, of course, mas frontline siya at mas directly threatened siya. And from a spiritual Hmm. standpoint, I mean, you're a spiritual man. What is your understanding of motivations of Matabato? Is this guilt? Is it because he's haunted by the specter of his victims? Hmm. What's going on here? Um, ano yan eh? Siyempre, yung iba nagtatanong, paano kinumbinsihan sila Matubato, sila Cañas? Walang kumimbinsi dyan, kundi ang mga espiritu ng mga pinatay nila at saka yung galaw ng Panginoon yan. Ako, sa pagtingin ko doon sa dalawa, sincero yung dalawa. Katunayan, sabi ko nga, si Las Cañas, nung lumantad siya, early 2017, ano siya pensyonado na siya. Nung December 16, nag-retire na siya, may pension na siya. Kung halimbawa sabihin natin nagsisi siya sa ginawa nila, pero pwede naman nagsisi, magbabagong buhay, tatahimik na lang, di ba? May pension na. Hindi eh. Kahit na pwede na sanang tumahimik, magbagong buhay, mag-abroad, etc. Secure na yung buhay nila. Hindi, bakit siya lumantad pa? Anong mapapala niya doon? Di ba? Ganon din naman si Matubato. Katunayan, nakilala si Matubato, nung inilabas ni Senator Laila de Lima sa Senado, di ba? Pero sa totoo lang, ano yun? 2016 yun. 2014, naghahanap na siya ng paraan paano mag-surrender. Iniisip nga niya noon lumapit kay Ted Filon. Doon siya sa surrender. Kaya lang masyadong mahaba ang pila, hindi sila nakasingit. Yung kusang loob na magbagong buhay, umamin at umako at handang panagutan yung kanilang ginawa. Kahit na sinasabi nila na inutusan lang ako, pero pumatay pa rin ako. Yung gano'n eh. So Pero Father umamin. Albert, from what Pwede I na heard, sana, tatahimik na lang siya, magtanim ng okra, right. ng talong. But Father Albert, I mean, I suppose you have met both of them, or at least you had some level of communication or information about their spiritual state. Base sa mga readings, base sa mga libro, including Patricia Evangelista's excellent book, parang nangyari dyan is there was an appearance. I mean, there was an apparition. I mean, Jesus Christ, Mother Mary, was it a moment like that? And then in the case of Las Canas, muntik siya namatay, di ba? So he feels this is his second life, so he has to have a path of repentance, kumbaga, and carry the cross. Ganun, what is the details of their spiritual awakening, if I can put it that way, to the degree that you can share? Well, malaking tulong yung lumok kay Matubato. Ah, Papasok sila sa simbahan, sabi, papasok ko sa simbahan, maya papatay na naman. Pero, ah, isang trigger dyan, nung tinorture siya, ng mga kasamahan niya, pinipilit siyang akuin yung pagpatay doon sa isang negosyante, taga Cebu. Pero sabi niya, marami ako pinatay, pero iyan, hindi ako ang pumatay niya. Hindi, sinabihan siya, ituro mo si ganito. Sabi, hindi ko alam kung may kinalaman ba siya. Hindi totoo yun. So, isa, yung torture, na hindi niya kalain na gano'n. Pero meron din, siyempre, bukod sa torture, yung bang, nung una kasi, paniwala nila, nakakatulong sila sa paglilinis ng lipunan. Dahil, ang winawalis nila, yung madumi. Pero nang nakita nila na, pati yung mga walang kinalaman, walang muang, inosente, lalo yung mga estudyante, Yung na tatlong bata nire-rape na pa. babae, di ba? Yung ginahasa at pinatay, doon yata siya na-shock talaga, no? Nalaman Oo, niya. nung ni-raid nila yung bahay, wala namang sila nakuha mga ebidensya, wala. So sabi niya,
trigger yon ng pagbabagong isip, pagbabagong loob. Kaya merong panahon na sabi niya, ayoko na. Ayaw naman siyang pawalan nang hindi siya gagamitin pa sa huling pagkakataon. Buti na lang, nailigtas siya nung uncle na sabi, pag ginalaw niya yan, hindi kayo abot sa retirement niya. So, importante yun na may mga pagbabago. Ngayon, na laging pinapakita ni Matubato yung napulot niya na image ni Mary. Yes, yun, yun. So, alam ko kung pwede mong sabihin na apparition yun, parang apparition na rin yun, di ba? Na napulot sa kasama ng basura, yung Mary, magmula noon hindi na niya binibitiwan yung kahit saan siya magpunta. So, ang papaniwala ko, at least yung dalawa na yan, merong tunay na pagbabagong loob, yung conversion. Si Manny Pacquiao noon sa Senado, sabi, ay, hindi ako naniniwala sa spiritual conversion mo. Kaya sinabi niya kay Las Cañas. Kasi nagkaroon din ng conversion si Manny Pacquiao. Nalulungkot lang ako doon dahil maraming uri ng conversion. Siguro, totoo yung conversion ni Manny Pacquiao, magmula sa pagiging Katoliko, naging Born again. ibang Yeah. grupo. Pero hindi naman isa lang klase ng conversion. Oo. Yung nagkasala ka na nagkaroon ka ng pagbabagong loob. At ang maganda nito, may natutunan ako dito sa sa mga kwento nila, ng dalawa, na para pa lang si Saint Paul, noon na si Saul. Di Na, ba? ano sila, Saul of Tarsus. nakidlat sila. Sa totoo Saul of lang, Tarsus. si Saulo, ang nagpauso ng tukhak. Sa Jerusalem pa lang, nagbabahay-bahay siya. Sinasabi, sino dito Kristiyano? Hinihila. Tapos inaaresto. At yung iba nga, katulad ni Saint Stephen, naging Pinatay. proto-martyr. Hmm. Nung nabulabog na ni Saulo, yung mga Kristiyano sa Jerusalem, sabi niya, bigyan niyo ako ng authorization. Hahabulin ko naman yung mga Kristiyano sa Damascus. Patungo sa Damascus, tinamaan siya ng malaking liwanag, At siya, yeah. nabulag siya, at meron tinig na nagsasabi sa kanya na, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig, Tinutugis. Why you're tinutugis? tormenting me? Yeah, Ngayon, yeah. ang hula ko, yung the same voice, parehong tinig, yun naman ang kumausap kay Ananias na taga Damascus. Si Ananias, matinong tao, kinikilala, ginagalang, at meron ding tinig na nagsabi sa kanya, Ananias, Ananias, sunduin mo si Saulo. Sabi ni Ananias, sinong Saulo? Yung kasama sa pagpatay kay San Esteban? O sabi nung boses, huwag kang mag-alala. Dahil bulag siya, nagdadasal siya ngayon. Puntahan mo, panumbalik mo yung pananaw niya, at saka binyagan mo. Siyempre, ikaw nga si Ananias, hindi ka pa naman nag-seminaryo ng mga tungkol sa Kristyanismo. Kabado ka, alam na alam mo, siyempre may intelligence network na sila noon, na itong si Saulo, na may kinalaman sa pagpatay sa mga pagtugi sa mga Kristiyano sa Jerusalem, papunta ngayon sa inyo na kayo naman ang tutigisin. Pero siguro, kumbinsi naman si Ananias dahil matinong tao na yung tinig ay galing sa Diyos. Sabi niya, o sige, pero saan ko naman makikita si Ananias? Si Saulo. Ang sabi sa kanya ng tinig, puntahan mo siya sa bahay ni Judas. O saan yung bahay ni Judas? Doon sa kalsada na ang pangalan ay Matuwid. Doon sa kalsadang Matuwid. O sa daang Matuwid. So, daan pala galing daan Hanggang matuwid ngayon, ni Pinoy, oh. pag pumunta ka doon sa Damascus, dyan pa rin yung kalsada na street called Straight. Straight Street. Yun. So, na-imagine mo si Ananias, pinuntahan niya, at nung kumatok siya, andi dito ba si Saulo? Pinagbuksan siya, niyakap ka agad niya. Sabi niya, brother, kapatid, sinugo ako dito. Sabi naman ni Saulo, ikaw ba si Ananias? May sinabi na pupuntahan daw ako. Ako nga yun. Nagyakap yung dalawa. Siyempre, ang unang problema ni Ananias, totoo kaya ito? Baka mamaya espiya lang ito. Sa pag-uusap nila, no, mahabaan, nakumbinsi siya. Problema naman ni Ananias ngayon, paano siya ipapakilala doon sa mga early Christians? Yung iba, nag-walk.
Pero nung nagtagal-tagal, natakuhan din sila na talagang pinagmilagro at si Saulo. Ibig sabihin, itong si Saulo na naging San Pablo ay makasalanan, nagbabahay-bahay, tumutugis ng mga Kristiyano, pero nagkaroon ng pagbabagong loob. May sinulat si San Pablo sa unang aklat ni Timoteo. I'm, sabi niya, I thank my God. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako na makasalanan, man of violence, I persecuted the Christians, pero binigyan ako ng bagong buhay at ngayon ginagamit pa niya ako. And sabi nila Las Cañas, ako yan. Yeah, the former tormentors could be in a way saviors. If you Oo, know your Bible, your pwede. scripture, you should understand that. Yeah, that possible yan. Yeah. Oo, pwede. At ako, saksi ako na naniniwala ako sa sinseridad nitong mga ito. Kaya sana, huwag Yes, nating kalimutan, yes, huwag Father. tayong maging cynical, huwag mong isipin na bayaran yan o ginamit lang ng mga politician, ginamit ng pare, hindi gano'n. I mean, Dahil patay, diba? naalala ko, Father, nung unang lumabas yung mga testimony ni Las Cañas tsaka Matubato, yung black propaganda laban sa kanila ay mga kwan lang yan, mga disgruntled elements. Halimbawa nga, sabi nila, si Las Cañas daw may hinihinging pabor, appointment, proyekto, kaya naging ganyan, kaya naging tumestigo. Pero parang kulang sa common sense yung ganong klaseng pagtingin dahil yung binabanatan niya, yung pinaka-powerful na tao sa bansa noon. Kaya nga Parang parang medyo nakakatawa na sasabihin mo na gagawin mo 'yan, no, dahil meron ka lang hindi nakuha na kaunting pabuya. Pero Ronald, Habang kasi ang yan ang kapalit, gawain ng mga Duterte, di ba? Pag di nila nakuha yes. yung nila, Oo, dudurugin nila yung ayun nga, timing. yun yung dominant propaganda noon. Parang even that, parang walang basihan. Dahil alam naman ng buong bansa kung ano yung klaseng tao yung presidente at ano yung pwede niyang gawin sa iyo nung panahon na yon, no? Kaya it doesn't hold water yung ganung klaseng propaganda. Parang At at the naulit risk nga is yan, too much. Sir Ronald, you're sabi nga saying that the ni risk is just too much for them to yes. At disgruntled sabi ka nga lang, ano ba, mangingay At ka, di sabi ba? nga mismo nila, willing silang parusahan. Hindi sila tatakas doon sa parusa. Pero kailangan nilang gawin yan. Sir Mark, yeah. I want to go back to you. Do you think itong mga kwento nila Matubato and Las Cañas have been spread wide enough? Parang hindi, no, Mark? Parang base, Parang hindi eh. parang hindi, Eh, no? You have to do more eh. Yun nga eh, Father. That's why I mm. wanted to hear more from your perspective also, tsaka Sir Ronald. But, di ba, Mark, what do you think we should do on this? Yeah. Kasi nung panahon ni Duterte, parang magsalita ka lang ng konti laban sa kanila, i-ano mo lang talagang they will swarm you na kaagad eh. Kaya nga nung nilabas ito ni Trillanes ulit nung Quadcom, yung mga ibang ano, kumbaga maraming mga tao doon lang narinig eh. At ang nangyari nga nun, yung maraming, for example, supporters ni BBM na narinig yon during that time, nandun pa sila sa ano eh, sa unit team pa eh. Kaya sarado yung isip nila, sarado yung ano nila diyan. Kaya it came as a big shock to them na yun pala meron palang mga ganyan. Meron palang tulad nila na talagang self-confess na kasama doon sa mga illegal na ginagawa ng Death Squad. So, Mark, you think na dapat we hear more of their side? Kasi, well, Las Cañas has given a couple of interviews, including dun sa kabilang channel, among others, diba? But I think Matubato, honestly, the first time I really heard more about him was that New York Times piece. So, I haven't heard enough from him since yung Senate hearings back in the day. Now, of course, talagang grabe yung fake news attack and all sa kanya. Mark, do you think that yung mga tao na concerned sa human rights, mga tao na who want to build support for ICC and accountability, what should they do, Mark, in terms of getting the public on the side of justice here? Siguro paulit-ulit lang na ano na i-post yung mga testimonya kasi marami pa ring hindi nakakarinig eh. Marami pa ring ang galing kasi nilang ang galing nilang siraan pag kunyari si Matubato o yung si Las Cañas, iimbentuhan nila ng storya, sasabihan nila ng ganito. Siguro the more voices lang na magsabi at
kumbaga ikalat, i-share. At yung buong storya Oh, sana mas magandang ipakita eh. Kasi yung EJK, as big as it is just one angle of the whole story eh. Yun yung ginawa nila para alisin yung mga kakumpetensya nila eh. Tapos tsaka pumasok yung mga Michael Yang na yan at yung mga ibang mga pogo Chinese drug lords na yan. So maganda maikwento siya as a whole eh. Mas ano eh, mas mahirap ano yung storya, imali yung storya kapag nakita ng buo kung gaano kalalim, kung gaano kalawak yung ginawang kasamaan nung panahon ni Duterte. oh, Kaya speaking of, yeah. mahalaga yung mga kwento ni Father Albert dahil ah, may, mahirap sabihin na yan ay black propaganda. Mahirap sabihin na yan ay fake news dahil very specific, very human, no? At saka siguro si Richard tsaka ako pwedeng bansagan na peddler ng fake news. Baka si Father Albert ay hindi ganun kadali. Buti fake news lang, sir, sa atin, Sir Ronald. Father Albert, I mean, you know the Hindi. Dutertes for quite some time. I think isang dahilan, tama yung sinasabi ni Mark, na one is sobrang galing nila manira, no, at ng any contrarian point of view. Never forget about expose, no. But the other thing is parang sobrang fantastical eh. Like parang ganyan ba kasama mga Duterte, di ba? Like it came off as too like out of this world, di ba, Mark? Na parang unbelievable. Grabe, na ginawa namin presidente yan. So I think there's an element of unbelievability there. But Father Albert, can you remind people what are these Dutertes all about? Kasi parang nakalimutan yata ng mga kaibigan natin na purong ga na lang yan at saka purong BBM attack yan, which we'll do later on. Don't worry, Sir Ronald, Mark. Hindi ko alam kay Mark, pero kay Sir Ronald. Pero just to remind people, sino ba itong mga Dutertes na to? Father, from your own experience of dealing with them, to the degree that you can share and you can share while keeping the decency of our very politically correct discussion and cadence dito sa RRM po. Well, matagal ako sa Davao, no? At sabi ko nga, kahit naman kung maglilista tayo ng mga magandang nangyari sa Davao, magmula nung natapos yung martial law, mas marami siguro akong maililista. Kasi nakita ko naman na may mga improvement. Kaya naintindihan ko rin yung mga taga Davao na galing sa madilim na panahon ng Nicaragua, no? Panahon ng martial law, na talagang habang nagtuturo ako sa high school, 1985 to 87, talagang ang balita lang araw-araw, sino yung patay, saang corner, saang kalsada. May mga teacher, kapwa ako teacher na biglang nawawala kasi delikadong buhay. O estudyante na buong pamilya bigla na lang lumipat sa Maynila o sa Cebu. Talagang magulo. Tapos nung nagkaroon ng people power, nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago. Merong dumami na yung mga hotel, mga malls, etc. So, outwardly, makita mo, merong pagbabago. Oo. May tumahimik na mga corner, mga ganyan. Tapos yung mga taxi driver, ang bibigay ng sukli, eh, may birang Ay, mangyari may yung mga ganyan din ganon, kami di sa ba? Baguio ah. Hindi naman nag-EJK ang Baguio pero nagsusuklid din. Baka siguro Oo. Ilocano kasi kami. Oh. Pero at the same time, hindi naman Davao lang yung merong development. Yung iba naman, galing din sa panahon ng martial law, madugo eh. Yung sa mga Ilonggo, Ilo dyan, Bacolod, napakamadugo din dyan eh. Pero hindi naman nagdaan sa ganitong patayan. So, ang mangyari, kumisan, pag umaatake tayo, para bang wala nang ginawang mabuti. Ah, Hindi naman ganun eh. Oh, you have to Halimbawa, give nung credit where panahon ng credit's due. martial, di ba, meron ding heart center, meron din cultural center na pinapakinabangan din. Usually naman talaga, hindi yan pure black, pure white. So, pipili ka ngayon. Pwedeng ang tignan mo at palakihin yung magandang nangyari, tatakip mo, mata ka na lang, magbubulag-bulagan ka na lang sa mga hindi magandang nangyari. Yung iba naman, ang gusto lang tignan, yung mga masasama, yung mga krimen, na para bang hindi totoong nangyari yung development. Pagka ganyan, namimili lang tayo, namumulot lang tayo, so hindi gumagalaw yung dialogue.
kasi hindi mo ina-acknowledge na meron namang magandang nagawa. Kaya tuloy, hindi rin nila i-acknowledge yung mga masamang ginawa. No, okay, I Ngayon, accept the kahit naman, complexity of the situation. But even Duterte himself is a complex character, di ba? May soft spot siya for children, especially children na may sakit. totoo lang, Yeah, napaka-complex character. complex character At talaga. marami pa tayong hindi nasasabi dyan, no? Kaya nga, So, sabi ko, to complex the talaga. degree that we can say on the Co- record. com- complex talaga dyan. Complex talaga yan. Kaya nga, ipipili ka. Yung iba, ang pinipili lang nila, yung magandang aspect. Okay? Dahil naging mabait sa kanila, o kaya naging tahimik yung kanto nila, mga ganon. Yung iba naman, ang titignan yung krimen. Yun. Siguro, kailangan manimbang-nimbang. Halimbawa, para bang sa pamilya, porke ba kung nagbibigay ng baon yung tatay, okay lang ba na ginagalaw din niya yung anak niyang babae? Di ba? Yeah, it doesn't, parang So, hindi, sasabihin, yeah, hindi siya accounting siya na yung naghahanap, ledger, siya yeah. yung naghahanap buhay eh. Siya yung naghahanap buhay, eh kung ipapakulong mo yan, eh paano na yung mga baon ng mga bata? Yung tuition fee. No? Matitiis mo ba na ginagalaw yung anak niya? Eh, mali pa rin yun, di ba? Marami tayong karanasan ng mga ganitong pagtitimbang-timbang na para bang alang sa para tahimik yung kanto, patayin na lang natin yung ibang mga gumagamit ng droga. O kaya yung iba, inappoint si Gina Lopez environmentalist. At tumahimik na lang muna tayo sa extrajudicial killings. Di ba? O kaya, sabi, magkakaroon ng peace agreement. Huwag na muna nating ilabas yung issue ng mga pagpatay. Yung ganyan, ang hirap eh. Ang hirap. In a way, tama rin si Harry Roque na, Ayan na, Mark, na, ayan na, time nasa, to shine. nasa pagitan tayo, mamimili tayo sa kaharian ng dilim o kaharian ng kasamaan. Akala ko yung sabi ni Harry Roque na the Duterte magic. Sir Ronald, balikan kita bago yung anak ni Harry. Ay, sorry, yung bago si Mark Gamboa. Sir Ronald, where did it go wrong? Kasi I think all of us can agree with Father Albert that there must have been some foundation to the Duterte popularity na hindi ito pure budol. To say that the entire thing is budol or misinformation is, I think, is a disservice to facts, and it doesn't really help with winning over people, diba? To win the consent of people to go Antonio Gramsci about this. But Sir Ronald, where do you think it went wrong? Or do you think there was something psychopathic talaga to begin with? And talagang the rot was at the heart of the apple, essentially, Dutertismo or the Duterte family. What is your read? How did it go so dark and wrong? Well, may nakausap ako dati na naging bahagi yung kanilang political organization ni Duterte. At later on, sila ay umalis o kaya ay sila ay pinaalis doon sa gobyerno after 2 or 3 years ng kanilang coalition with the Duterte government. Ang sabi ko sa kanila, ang tanong ko sa kanila ay ano nangyari? Bakit kayo pumasok diyan? Bakit kayo na-implicate sa ganyang klaseng monstrosity? No? Ang paliwanag nila ay hindi naman daw ganun si Duterte dati. Sabi ko, kung pinag-aralan nyo na maigi si Duterte, kahit nung siya ay mayor pa, dahil parang siya yung mayor forever sa Davao, ay makikita nyo na hindi naman siya nagbago. Ganun na siya dati pa. Perhaps not sa scale nung siya ay presidente. Perhaps ay hindi kasintindi nung ating nakita dito sa testimony ni Las Cañas at Matubato. Pero fundamentally, ay wala naman siyang pinagkaiba nung siya ay mayor. No? Ganun pa rin yung kanyang outlook sa mundo. Ganun pa rin yung kanyang outlook sa tama o mali. Kaya pwede mong sabihin na siya ay isang either sociopath o psychopath. Psychopath na walang concept ng right or wrong. Sociopath na alam ko ano yung mali at saka tama pero gagawin pa rin yung mali. Pero either way, isa siya ron. Kahit nung siya ay mayor pa. No? Whether siya ay ganyan na, nung siya ay bago naging mayor, nung siya ay bata pa, is another thing. Hindi ko naman siya kilala noon.
Pero nung siya ay mayor, katulad nga ng kinekwento partly ni Father Albert, gano'n na siya. No? Perhaps meron silang mga tactical alliances sa kanya na, uy, pwede kami magpahinga sa Davao na hindi kami gagalawin. Uy, pwede kami makahingi ng konting suporta pag humingi kami ng tulong kay Mayor Duterte. Pero it doesn't hold water na siya ay nagbago lamang nung siya ay presidente na, nung sila ay nakipagbuo ng koalisyon sa kanila. No, yun naman ang pwede kong hatulan na hindi nagbago si Duterte nung siya ay naging presidente, bagkus ganoon na siya nung siya ay mayor pa. Ibang usapin pa kung talagang ganoon na siya yung kanyang katauhan simula nung siya ay bata pa. Wala akong informed knowledge about that. Pero nung Okay. mayor siya, Yeah. ang alam ko ay ganyan na siya. Father Albert, totoo ba na, because when I was in Davao, a couple of times, at least during the first time I was in Davao, sinabi sa akin na, he was abused daw by this pare na AFAM. Totoo ba yan, Father, to the degree that, I mean, or is that just a post hoc kind of justification of some of the pathological or allegedly pathological. And Father, purong digong ang pag-usapan namin ngayon kasi pag kinwestiyon daw namin si Sarah, ano daw, sexist daw 'yon. Bawal daw i-criticize si Sarah. So, kay digong lang tayo ngayon. Di ba Sir Ronald? Bawal daw sabihin na on yung pag So, gender tayo, sensitive tayo. Si yung tatay lang natin ngayon focus. No, but seriously, for Albert, because we had friends, yung Richard, yung isang kaibigan natin sa New York Times, had a whole report interviewing the family and all. Ako from my own personal inquiries, meron daw talagang something happened during his early years in one of the elite schools dyan, posh schools dyan in Davao. Is that true to the degree that you know? Well, to some extent, may katotohanan yon. Ngayon, hindi ko alam ano ibig sabihin ng abuse. Natatandaan ko nung high school kami, may mga teacher din kami na nanghihipo. Oy, kamusta na yan? Ayan, nagising Kamusta na na si yung Ronald. binata mo dyan? Sir Oo, tapos Ronald, Sir tatakbo naman Ronald. kami. Mga ganyan. Ngayon, Oh, medyo, meron oo. sinabi, meron sinabi si Duterte na gano'n na nagalaw siya. Okay? Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng nagalaw. Pero totoo na merong pare, merong Jesuit priest na gumalaw. Afam. Afam, no? Hindi, hindi ko alam kung anong klaseng galaw, pero anong nangyari, Amerikano yan eh, hindi Pilipinong pare yan. Ang nangyari, pinaalis siya eh. Pinauwi siya sa US. Oo. At doon yata nagkaroon ng issue din. So, may pagkatotoo yan. Ngayon, gaano kalaki yon, gaano sama yung nangyari, hindi ko tiyak. Pero nung na-assign ako sa Davao, 1985 to 87, yung unang assignment ko sa Davao. Later on, 10 taon ako sa Davao, no? Doon sa dingding ng refectory namin, yung dining room, sa dingding, andiyan dyan yung mga drawing ng mga muka ng mga Jesuit na na-assign sa Ateneo de Davao. Siyempre, puro Jesuit, puro Nakita lalaki ko yan. rin yan. Pero merong isang kwadro doon, may isang kwadro, babae. Sabi ko, sino yun? Si Nanay Suling. Nanay Suling, nanay ni Duterte. Apparently, malapit sa mga Jesuit yung nanay ni Digong. Malapit to the point na walang ibang babae doon sa kumbaga Hall of Fame, kundi yung nanay ni Digong. Katunayan, ah, nung nakausap ko si Nanay Suling, binigyan niya ako ng kopya. Merong siyang ginawa na tula dedicated to the Jesuits. Oh, ganyan So, ka-close. Yeah, emotional. gumawa siya English poem dedicated to my beloved Jesuits. So, kung meron mang nangyari na sinasabi niya, totoo yun. Merong nangyari. Meron Anong na ibig yan. sabihin ng may nangyari? Hindi rin naman niya dinidescribe yun ng detalyado. Ako, sasabihin ko, merong nangyari na pwede niyang banggitin yun. At pina-research nga namin yan para lalagay lang tayo sa totoo. Pero kung gaano kalala yun, gaano ka negative yung influence, hindi ko tiyak.
Pero ang masasabi ko lang, facts, Right. yung nanay niya malapit sa mga pare, pati sa mga Jesuits. And what about yung Father Albert, big R, kaunting kwan lang, no? Father Albert, ayoko naman pumasok dun sa framework ni Rousseau na man is basically good and was distorted and debased only by the institutions and the social climate around him. ano, No? noble Pwedeng, savage, noble savage. pwedeng totoo yung sinasabi ni Rousseau, no? Pero hindi ako ganun hindi ako ganun kabait para maniwala ron. Tingin ko may mga tao talaga na likas na masama. Pero tatanungin kita, Father Albert, dahil sabi mo nga, matagal ka sa Davao, hindi ka lang pare, ikaw ay isa ring social activist. Hindi ka lang pare at social activist, ikaw ay medyo may karanasan ka rin sa supernatural, no? You have been confronted by evil from different vantage point. Even yung napapanood sa sine ng mga supernatural. Siguro with that vast experience, Masyado ko marami alam sa akin. with that vast Vast experience, experience. no? Paano mo i-characterize itong evil na ito? Itong monstrosity na ito, itong crimes against humanity na ito, na sa bagay, ikaw ay naniniwala ka sa redemption eh. Hindi ako kasing perfect mo eh. Naniniwala ako na may mga tao na may hirapan ng i-redeem. Pero from your vantage point, ay paano mo hahatulan yung ganitong klaseng pangyayari sa ating kasaysayan, sa ating lipunan, no? Na imagine mo, ito na napapanood mo lang sa Narcos sa Netflix. Ito ay napapanood mo lamang sa mga tungkol sa mga mafia, no? Ito ay napapanood mo lang sa mga horror stories eh. Pero nangyayari ito sa ating harapan at 93% ng ating populasyon sinuportahan ito, ay paano mo yan titignan? At paano mo yan ipapaliwanag dun sa mga taong sumuporta sa ganyang klasing kasamaan, sa ganyang klasing monstrosity? Although to be fair, Sir Ronald, 7 or 8 out of 10 also said takot sila sa EJK. So we have to take with a grain of salt yung 90% na yan in a climate of fear, no? Again, I'm not saying hindi popular si Digong. I'm just saying we have to take some of those numbers with a grain of salt. But yun nga, for Albert, did moral crisis pa sa atin to or was he just the wrong person for the right time? Kasi may pagka-exceptional talaga si Duterte in the wrongest sense of the word eh. Tama si Sir Ronald eh. Sanay na tayo sa warlordism, trapoism, but medyo next level talaga yung kay Digong eh. I mean, he could be the second or third Asian to face warrant of arrest by ICC. Sorry, naunahan siya ng Taliban, but but that's the kind of group of people who are facing warrants of arrest or potentially, right? So bakit ganun? Nagkaroon tayo ng ka-level ng Taliban or ka-level ng mga war criminals? Well, malalim na usapan ito at talagang malaking tanong yan. Pero hindi lang yan doon sa tao, kay Duterte mismo sa kanyang pagkatao. Actually, tanong yan sa ating sambayanan. Kasama, ulit-ulit ko sinasabi, kasama na yung simbahan. Ay sasabihin ng iba, kultura yan eh. Hindi naman. Una-una, hindi naman laging ganyan yung mga masamang politician. Merong umukupit, mga ganyan. Pero merong nakakapatay ng isang tao, dalawa, pero hindi nga ganyan, no? Talagang malaking palaisipan dito. Kaya nga sabi ko, dapat hindi lang to kailangan para bang psychologist ng isang tao. Sabi ko nga, dapat mag-develop tayo ng bagong academic discipline, political psychiatry. Yeah. Meron si Clarita Carlos, yun yata Merong yun niya. Yeah. Hindi, merong political social psychology pero psychiatry. Okay. Kailangan natin ng Social psychiatry. wala pang ganyan eh. Naisip ko lang din, Richard, na Yes, boss. paano kaya kung itong si Digong ay hindi naging presidente? Paano kung hanggang ngayon ay hanggang mayor sila, hawak nila yung Davao? Baka hindi na siya napanagot, walang chance na siya ay mapanagot sa lahat ng ginawa niya from the whole time he was mayor. 'Di ba? Kasi may kultura tayo na yung mga politiko hindi siya gagalawin kasi hawak niya yung Davao, kailangan nila yung boto ng Davao. Lahat takot gumalaw sa Davao. So kung hindi pa siya naging presidente, baka hindi pa masisilip lahat 'yan. And
And yun nga, kasi in other parts of the country, baka may mga ganun din, although hindi kasing level nung kay Digong. Pero ayun it says a lot about yung ano natin as a society Tsaka yung political system din. Tama yun. Um, sa totoo lang, sinilip na yan eh. Si Laila de Lima, nag-imbestiga na siya eh. Nakapatunayan, nakagawa siya ng malaking report, pero hindi naging official. So Kasi partly, may protektado siya, di kasalanan ba? din yung Because ibang. the CHR representative in Davao was a classmate of Digong, di ba? Kasama niya sa San Beda. So, ang daming protector sa kanya, di ba? Not to mention, people are questioning Yeah. whether yung Aquino administration was as invested in bringing these things to its logical conclusion. I'm just being honest, Father Albert, na yun yung parang may protectors, may mga enablers, may lack of political will. Meron mga ganon. Yeah. At siguro sa executive session, pwede natin pag-usapan. Sorry, sorry. I just had to put on the record, noted, noted. Dapat Pero, ganyan ka lang, pero noted. ibig sabihin, gusto ko lang sabihin na in different degrees, varying degrees, meron tayong mga kinalaman dyan eh. So, merong mga pare na sumuporta. O, merong mga nagmaang-maang, nagbulag-bulaga. Meron nga akong kausap na mga madre. Sabi, Paring Bert, mag-lunch muna tayo. O, di nilapitan ko. Sabi ko, siguro idol niya si Digong. Sabi, ba nagseryoso? Sabi, hindi ba marami rin naman siya nagagawa? Diba? So, may mga ganun eh. Ganun, di ba? Yung Yung iba parang cancels nakikinabang, yung out, iba parang ganun. Yeah. kulang ng detalye, ng alalaman. Yung iba naman, alam nila na may pinapatay, pero sa pagtitimbang-timbang nila, mas okay na rin yan kaysa sa pabayaan mo yung mga adik. Mga ganon. Hindi ba Yung iba moral naman, crisis yan, Father? siguro, Ibig sabihin wala kang moral baseline. If everything is just a matter of oo, accounting on ledger 1, ledger 2, that means wala kang moral baseline. yun, Yun ang problema. so, Moral ibig crisis sabihin, yan. talagang kulang na kulang yung ating moral foundation sa pagtuturo. Yung iba, kahit na alam na, titimbangin nila, at least tahimik yung kanto namin. Mga ganon. Na To. kahit bigyan mo sirain yung Senado o Hustisya, pero at least tahimik naman yung dinadaanan ko. Parang may problema. Yung iba naman, na mga matataas na politician, nako he may be a monster, but he is a monster that we know and we will need in the next election. Kasi hawak niya yung boto ng area na yun, para palampasin na lang natin. So, iba naman yung kasalanan ng Yung mga ganong tactical na klaseng yan. Oh, tactical. Oh. tal. Yung iba, sobrang paghahanap buhay lang talaga, kahayod lang talaga. Isang kahig, isang tuka. Kaya kulang na yung hindi na makasunod sa lahat ng mga discussion na katulad nito. Hindi makasunod. Oo. Yung Correct, iba correct. na pinipresume natin na alam natin, nakakasunod sa cellphone. Yung iba nga kulang ng mga signal, yung areas nila. So, halimbawa, yung sa OFW, yan pa isang kailangan natin pag-usapan dahil ano yung mga nakakarating na balita sa mga OFW, may higit 10 milyon din yan. So, hindi pantay-pantay ang kaalaman, hindi rin pare-pareho yung pagtitimbang-timbang. Ang nilulungkot lang ako, doon sa mga taong may access sa mga information, nakapag-aral ng teorya, ng moralidad, bakit ganun pa Yung rin? iba nga, Mansya. Leviticus at saka Old Testament pa, or they'll try to invoke Solomon. I mean, we have some groups, some religious groups trying to apologize for Duterte's crimes in Well, that. isa sa mga Ateneo, nag-publish pa ng libro na collection of essays, dalawang essay doon in defense of Duterte. Published. Exactly. That's what I'm saying. Exactly. Right? I mean, Doon ako nalulungkot. Ang sa akin naman, posible na may katwiran din yon, may ibang logic yon. Ang sana, merong forum na talagang heart-to-heart talk. Yung, Kasi kulang ng ganun eh. Puro Mm. lahat dinadaan sa social media, hindi yung talagang malalimang pag-uusap. Yun ang hinahanap ko. Father, yung ma-share ko lang din, yung iba naman doon, it's about pride na lang eh. Parang pride na lang nila na Duterte ako noon, nakipag-away na ako sa mga kaibigan ko, nakipagmurahan na ako. Ngayon pa ba ako panindigan mo na yan. babalikan? Panindigan na
Oh, so kahit anong ilabas nyo sa kanya, fake news yan, ano yan. Marami ako nakikita, ganun, pride na lang eh. Idol ko to noon, hanggang ngayon, basta hindi, ano eh. Ayaw nilang matanggap na kahit may lumalabas na ng mga katotohanan ganyan at yung mga krimen na ginagawa nila. Tama So, ka, Ganun, Mark. how Pero can ganun we kaya, win the Father. war? meron ding mga umaamin. Meron ding mga umaamin. Palakihin natin yung boses Yun nga, nila. Father, I mean, I want to ask all of you before we transition to the daughter. Ingat tayo, Sir Ronald, baka maano naman tayo. To the great daughter, amazing. Oo. Tara, Ay, no, no. Richard, So, last Mark, na lang. how can Last you point win ko na lang over dito. people? Oh, yeah, please go ahead. Last point ko na lang, Richard. Sorry. Dahil doon yung ginawa mo din great people, hindi, kasi I always see Duterte yung parallel niya kay Trump eh. Kasi before 2016, gano'n na si Duterte eh. Yung kinukwento ni Father. So, tapos idagdag mo yung weaponization ng social media, turning him into something na parang Savior. Ganun. untouchable or ano. So it's a bad combination eh. At ngayon, kahit kaya ganun kataas yung ano niya kahit na gumagawa siya ng krimen, pero tinitingnan ko pa rin yung kay Trump eh kasi yung kay Trump ganun din eh. 'Di ba kahit nangyari na yung January 6, nangyari na yung ano, o yung kay Duterte nga mas malala pa eh, 'di ba? Mas malala pa nga yung Pero ginagawa yun niya nga, eh. the difference with Trump is he didn't oversee killing of tens of thousands of Americans. Yeah. And foreigners. Well, there was no war during Trump's time. In fairness to the guy, I mean, I'm not a fan of Trump. Everyone knows it. But he didn't oversee tens of thousands of dead people. That's the Pero difference. yung level ng fascination, yung level ng Absolutely. pag-idolize, Cult I could following. see a lot of similarities dun sa Of dalawa course, eh. of course, of course, of course. Degrees lang yun. It's not difference in kind, but a difference in degrees. So absolutely right. But Mark, I want to ask you and Father and Ronald. So how do you win back people? Kasi obviously, kung i-judge mo, oh, DDS ka, ano ka. Wala, you're never gonna win back those people. Hindi lang nila pipilitin, lalo sila mag-double down. So may mga umaamin na dating ex-TDS na, oh, tanggap na namin, nabudol kami. May mga kilala tayo na malapit sa atin sa buhay. Oh, Richard, tama ka pala, budol pala. But you want more of those people to come out, right? But you can only do that if you're Ako, Richard, compassionate. Oo. sa akin kasi I know a lot of those people. Hindi naman na, it's too late na ano eh, papaaminin mo sila na nagkamali ako, ano, hindi eh. Kailangan mo na lang offeran sila ng something else eh. Alternative na lang eh. Gusto ko pa rin si Duterte, pero baka mas gusto ko na tong si Tulfo. Baka mas gusto ko na tong si Risa. So wag kang umamin, pumili ka lang na mas matino, parang ganun na lang. So, Mark, minsan, oo. daan sa negative para hilahin eh. Ikaw, Kailangan right. alternative na mag-feel dun sa ano nila. So ikaw, Father Albert, kasi alternative is Sara Duterte to a lot of them. Like, okay, pagod na kami sa tatay, gusto namin yung anak. Kung hindi ito, di basta na kami. Like, medyo unlimited supply yata mga Dutertes eh. Father, how do you think we can win over, not all, di ba? There's always gonna be the hardcore supporters, diehard supporters, but there's always gonna be a huge part of their support base na pwede mo i-carve away. Given na yung mga loyalist, mga ka-solid North ko, galit na lahat ng mga yan sa Duterte. It's like, good Well, luck. But the rest ang, who voted for Duterte but not as hardcore. sa akin, sa akin lang, kailangan merong alternative. Mahirap na basta hilahin mo lang yung pababa, kailangan meron kang inaangat din eh. Kaya siguro, ang isang hamon dito, doon sa mga so-called, yung mga totoong alternatibo, totoong opposition, sana panindigan na natin ito. Mission na natin ito eh. Katulad nila Matubato, nila Las Cañas, kay pakiramdam nila, maliit lang sila. At sige, tapangan. Buti nga si, itong si Heidi Mendoza. Sabi, hindi tatakbo yung iba. Hindi ako. Sabi ng iba, hindi ka naman kilala. Di magpakilala. Tapos, yung mga grupo, pagandaan natin. Dahil parang bang bagyo, tuwing babagyo, parang nagugulat tayo, ay hindi ako nakapagdala ng payong. Correct. Alam naman natin merong election eh. Everything is so open, naka-schedule na yan eh. Bakit pagka basketball, pinagkakaandaan? Halimbawa, di ba? Pagka nanalo, oy, panalo tayo, champion. Dapat next year, maintain natin yung trophy ha.
Pag natalo naman, oy, huwag tayong tutulog-tulog, babawi tayo. Tapos, alam mo yung mga university na seryoso sa basketball, umiikot yan, nag-headhunting yan. Sino dito sa mga high school as basketball players ang pwedeng i-recruit, bigyan natin ng scholarship. Pagkandaan natin yan. So on the part of the educators naman, lalo na sa Catholic schools, we need faith-based political education. Hindi lang voters education during the campaign period. But Masyadong not late na in a yun. moralistic We need sense, the no, faith. Father? But not in a kasi ako, to be honest, ayoko yung parang judgmental type na ito mga pag-supporter ka ng ganito, ano ka na, Kasi your nga, ano school yan eh. ball, ganyan. Ayoko Kasi ng nga ganon. naghahabol tayo, malapit na yung eleksyon, at saka pa tayo nagbo-voters education, nilalamp natin, pinagsasama natin yung faith-based political education at saka yung voters education. Dapat hindi. Ano yun, tuloy-tuloy yung yung political education, lalo na sa Catholic, sa church. Meron kasing mahabang tradisyon ng Catholic social doctrine na hanggang ngayon, pinakatagong lihim ng simbahan pa rin. Hanggang ngayon, ang katisismo, hindi sinasama yung Catholic social doctrines. Hanggang ngayon, hindi sinasama sa mga homily at hindi rin yan ina-highlight sa mga seminaryo. So, kaya pagdating ng eleksyon, pagka nag-moralize ka dyan, parang meron ka ng kinakampihan. Di ba? Da- so, Parang yun. sinasabi mo, Father, ay hindi pwede ang slow burn. Medyo quick burn ito. Nasa isang sangandaan tayo ng ating kasaysayan. Hindi pwede yung habang buhay na political education katulad ng ginagawa natin dati. Kinakailangan, at this point, meron kang 2028 election, kinakailangan ng mas disruptive kind of political education na very clear ano yung moral Pero imperative. yan yung may iba-ibang degrees, no, at saka skill. Meron talagang naghahabol ka dahil you neglected the long term. Oo. Ngayon bumabawi ka na baka manalo yung hindi tamang manalo. Pero in between elections, maraming ibang dapat trabaho. Yung iba detect mo yung mga corrupt. So dapat tanggalin. Pero nakita ko mahalagang trabaho din pala maghanap tayo ng mga matitino. Wala pang bata pa lang, ilinya na natin sa public service. Pag sinabing gusto magdoktor, sabihin mo, pwede kang maging director ng Department of Health, DOH. Regional Yeah. Office. Parang Ganun din, na. isama na natin Parang yung public simbahan na. service. Oo, Seminarista pa lang, dapat i-train mo na. Ihanda mo na. Oo. Richard, may gusto din akong... Kasi, Sorry. kasi lagi tayong huli eh. Lagi tayong huli. Hindi po pwedeng magre-recruit ka ng basketball player, ng shooter, yung magsisimula ng UUAAP. Hindi ganon. Hindi ganon. Richard, meron din akong isang tanong kay Father. Kasi ito, iniisip ko din very important din na speaking of 2028, ang parati ko din sinasabi, Father, kasi ang hindi pa makrak-crack masyado ngayon at hindi pakiramdam ko, hindi sobrang nabibigyan ng pansin is how to break the Mindanao or Visayan vote. So, ang mga suggestions ko, nandyan yung mga tulad ni Manny Pacquiao, mga tulad, you need someone from Mindanao din na sikat na, pero ang tanong ko nga, Father, ang tagal nyo din sa Davao, and you could see siguro the fascination of the Mindanaoan sa mga Dutertes. How do you break that? Kasi sinasabi ko din, like yung Mindanao Railway, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon yung Mindanao eh. Pagdating sa mga malalaking projects eh. Pero how can you break the hold ng mga Dutertes sa Visaya and Mindanao vote? Yung pismin, Father, is there a way? Kasi totoo, tama yung sinasabi ni Mark eh. Nagbaksak ang numbers ni Sara, no? Ay, mga Dutertes are not doing well at all. I mean, none of them were competitive for Senate race, really. And Sara's numbers are really down. She's down to 20 to 30% lang dito sa Luzon area. Sobrang baba niya. Even sa Visayas, bumaba. Pero she still has around 90% in Mindanao. So, parang may spell sila eh. Doesn't Mindanao have other people to offer? Zia, Barm, all of these other people from Zambonga, from other regions. Wala bang ibang mga Mindanao leaders? Forever na ba itong Duterte as the Mindanao champions? Because given naman, syempre, first president from Mindanao siya, I understand that. But
is there a way to mitigate itong hold nila para hindi maging tribalistic? Because I'm also critical of the Solid North thing. Like, we shouldn't vote for Marcos just because he's our fellow Ilocano. I tell always to people, of course, many people around me don't agree with me, but that's my point. It shouldn't be tribalistic, eh. And unfortunately, kasi na-weaponize ng mga Duterte yan. Eh. Whenever I criticize them, they'll say, oh, you're attacking the Visayan people, the Mindanaoan people. They turn it into something tribalistic, which is not true. We're just criticizing Duterte. Actually, not even Davao. It's just a Duterte. Pero Richard, siguro partly true din eh. Kasi halimbawa, sa lahat ng mga guests mo, ilan yung taga Mindanao? Pinagilty mo na naman ako, Father. Actually, sa lahat ng guest ko, ilan ang hindi taga QC? Kaya sabi ko, Ilan yung lang, ilan Quezon yung City lang. ilan yung nagbibisaya? Correct, correct. Diba? You're right, you're right. Ang gusto ko Absolutely, I agree. sabihin, ako ang tingin ko, ang malusog na gubat, merong mga dahon na kakati ang balat. Pero pag nagtiyaga ka, meron ding mga dahon diyan Pwede, na oo. pampaalis ng kate ng balat. Ngayon, kailangan lang yung mga merong ibang pananaw na taga Mindanao, bigyan natin ng platform. Well, I had Pero, Congressman Zia. I had a couple of people from Mindanao leaders on my show, on my TV show, not dito. But you're right, absolutely right. I agree, Father. We need to nurture lakasan pa more natin. Mindanao voice. Yeah, lakasan pa natin. Tapos kung minsan, bayaan natin magsalita ng Bisaya. Pwedeng taga Mindanao, pero pagdating dito, siyempre, puro Tagalog lang tayo. Eh, hindi. Kinahalan, kabalupot mag-Bisaya ba? So we should learn also Visayas, what you're saying. Oo. Kasi nga, para maramdaman, Correct, correct. sabihin. Kasi halimbawa, pag nasa Mindanao ako, Bisaya ako sa mga lecture ko, Bisaya sa mga NGO. Wait, Father Albert, Ngayon, Bisaya ka? siyempre, Bisaya ka ba, Father Albert? Are you a natural Bisaya? Or you hindi. learned Bisaya? Pinanganak ako sa Cagayan de Oro, pero siyam na buwan pa lang, lumipat na kami sa Obando, Bulacan. So you have to relearn Kaya yung ang Bisaya. aking so Tagalog talaga. Tapos later on, pinag-aralan ko yung Bisaya. Nakikinig ako sa mga tao, ganyan. Right. So, meron ako na-publish na article na philosophy in Cebuano. Oh, wow. Sir Ronald, you were saying something. Di ba sabi mo, maraming mas magaling kay Richard Haydarian ng taga Mindanao. Yun ang dapat i-nurture, di ba? Yung, parang may sinabi ng ganun. Ako gusto kong sabihin, marami rin mas magaling kay Ronald Llamas na dapat i-interview natin dito na taga Mindanao. Totoo. O, sino ba yung mga pwede Tama natin interview ng mga taga Mindanao na mas magaling sa atin Kaya- dalawa? Hindi Kaya lang bahagi pagalingan niya. Para sa lahat. Bahagi kasi ng mythology ng mga Duterte and others like him ay dahil talagang napabayaan naman historically ang Mindanao. Diba? Oo. Talaga namang napabayaan niya. Kaya Talaga naman. nung sumulpot yung Totoo isang naman yan Duterte, talaga nag-unite sila around him. Pero makita mo rin, ay may kaunti rin namang circumspection yon. Halimbawa, nung nagtawag si Duterte at si Bebot Alvarez last year ng secession, wala silang nahatak. Wala silang nahatak. Mismo sa BARM, mismo sa Southern Mindanao, mismo sa Davao, no, ay kinapos sila. Ibig sabihin, may limits din yung ginagawa nila na kami ang representative ng Mindanao. Pero kung wala talagang ibang alternative, sila yung safety net para dun sa historic crime na ginawa sa Mindanao. No? Kaya kailangan unawain din natin from that perspective. Ito rin yun. Ang problema, ang lapit na nung 2028 eh. So, Mark, go. Ikaw, di ba, Mark, yung meron kang Mindanao Railway, parang China, yung BRI. Di ba, may ganyan oo yun ang inaano ko eh. Dapat bigyan nila ng budget eh. Kaysa kung dapat yun talaga, para maramdaman ng mga taga Mindanao naman na kasama sila. Na kumbaga, kahit symbolic, maglagay ka ng isang riles doon at least masimulan mo yung ano. May ganung feeling eh. Para, may ginawa kami pag-aaral nung nasa Zamboanga ako. 5 taon din ako sa Zamboanga eh. Pinag-aralan namin, sinuyod namin 6 textbooks. Tapos tinignan namin, yung textbooks na ginagamit sa Civica, yung social science, tinignan namin ilan yung gaano ka dalas na nababanggit sa mga textbook ang Mindanao. Siguro kung merong 300 pages na textbook, maswerte na merong 15 pages na tungkol sa Mindanao o 20 pages. Ganun. Tapos pag tinignan mo, karamihan,
ah, tungkol sa kahirapan, tungkol sa gulo. Pag binanggit yung gulo, tungkol sa Muslim. Tapos yung Stereotypical, mga yeah, lumat, stereotypical. ang mga lumat nilalagay sa prehistory. Ano yan ha? Sinuyod namin ng mga textbook ha. So, mali. Tapos, meron din akong PowerPoint. Pinapakita ko. Bumili ako ng poster sa National Bookstore. Mga pambansang sagisag, pambansang isda, bangos, pambansang bahay, bahay kubo, pambansang sayaw, mga ganyan, tinikling, Very biased to the north, yeah. pambansa, pambansang prutas, mangga, pambansang pagkain, lechon. O siyempre, ikaw Muslim, Hindi no, makarelate. mas Oo, manloob kasi ko. hindi halal. Pero bumili ako ng poster sa Maynila, bumili ako ng poster sa Cebu. Tinatanong ko, mabili ba yan? Merong 2017, merong 2019. Ibig sabihin, kalat na kalat yung mga ganong klaseng poster na mali. Tapos meron pang isang textbook na pang grade 2. Grade 2. Merong mga drawing ng tungkol sa gera. Tapos nakasulat doon, maraming kabataan sa Mindanao ang hindi nakakapag-aral dahil sa pagputok ng mga digmaan na sanhi ng mga teroristang Muslim. Grade 2. Pinapabayaan yung mga ganon, hindi napapansin. So, may bias talaga ang Oo, may Kamaynilaan stereotypical sa talaga. Mindanao. Oo. Yeah, like ilan Pero yung mga Father, nasa Supreme Court natin or tanggap ko yung ganyan mga problema, no? Pero it's more complicated than that eh. Halimbawa, nag-organize din ako sa Basilan, sa Zamboanga, sa Sulu, Maguindanao, no, Lanao, etc. Especially sa South Cotabato at saka Jensan, no? Talaga namang may mga differences eh na ang kinakailangan i-craft na in spite of those differences, ano yung posibleng halimbawa sa curriculum, ano yung curriculum na pwede nating uh, ipresenta sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa dahil hindi naman talaga magkakapareho. Halimbawa, usapin ng gender. Meron naman talagang differences eh sa usapin ng gender, equality, sa usapin ng separation of church and state. May differences naman talaga eh. Sa usapin ng democracy. Iba't iba naman talaga yung pagtingin sa democracy. Kaya it's more complicated than that eh. No? Na nation usually, building, Sir Ronald, nation no, building ang problema natin. usually yung sentro mo, which is Manila, may mga konsepto na hindi applicable sa ibang lugar. Pero at the same time, no, yan yung conflict. Halimbawa, si Father is a cultural anthropologist as well. Eh. So, alam niya yung mga differences na yan. Eh. No? Kaya, hindi rin ganun kadali. Halimbawa, feminist in Manila will have a hard time organizing women, halimbawa sa Basilan, or Sulu, or Maguindanao. Hindi pwede, hindi uubra yung definition nila ng gender equality. No? Mismo yung konsepto ng mga modern terms like federalism, parliamentarism, etc., checks and balance, may not be applicable. Halimbawa, nung nag-organize kami ng ARMM with the MNLF, talagang pagbabanggitin mo yung mga usual concepts mo ng democracy, sasabihin nila, teka, ini-impose nyo sa amin yung definition nyo ng democracy. Ini-impose nyo sa amin yung definition nyo ng justice. Iba yung usapin dito. So, yung saan yung on the ground realities? Ano yung magiging minimum, no? Ano yung magiging minimum Father? Baseline. Sir Ronald, baseline yung karate. Baseline. Yes, recognizing those differences. Of course, hindi natin kayang sagutin yan in a few minutes. No? Ang sinasabi ko lang ay hindi yan black and white. No? Dahil meron naman talagang differences culturally, religious, politically, historically. No? Kaya yun din yung hirap na i-confront yan at this point. May project na ako doon na Mindanao History Timeline Infographic. 6-meter long na tarpaulin visualizing Mindanao milestones. Pero with a slant towards peace. Kaya ang ginawa namin, hindi puro political history lang.
So merong layer ng political history, merong socio-cultural history, merong economic history, at merong pang ecological history sa isang tarpaulin eh. So, ibig sabihin, palawakin natin yung pag-unawa natin sa diversity, sa differences. Na hindi lang kikilalanin mo yung Muslim, kilalanin mo rin yung lumad, kilalanin mo na merong conflict, gera, pero ilagay mo rin sa history na merong mga peace agreements. Di ba? Isasama mo yun. Yung minasakir yung Christian, may minasakir na Muslim, ilagay din natin yun. Okay. Pero yung importante rin yung affirmation. Merong mga gawad sining akdang manlilikha na mga weavers, na mga chanters, ikikilalanin mo rin yon. Tapos yung nangyari sa mga pagputok ng bulkan, pagbaha, importante rin pala yun na ilalagay natin sa history. Kasi yung pagbaha, yung pagputok ng bulkan, nakakapagpabago ng demografiya. Oh. So, sabi mo nga, hindi ganun kasimple. Huwag naman tayong maparalisa na dahil sa hindi simple, huwag na tayong gumawa. No, no, no. At I think in fairness to both of you, Father, I think we recognize the problem. It's just that ang hirap ng solution. This is a generational solution. And we have to start somewhere. Ang akin lang, Father, what I want people to see, yung mga manonood dito is because last week, it was me, it was I, Ronald, and Walden. We reflected on the deficiencies of the Philippine left. Why the Philippine left has been left behind. Essentially, yun yung discussion. So today, it's more like, bakit Mindanao has been left behind and why there's this sense of grievance na sobrang dali weaponized ng mga Dutertes. And it's not just enough to say mga Dutertes are XYZ. We have to recognize the legitimacy of the grievances. Yun po yung context ng conversation natin. But shall we transition a little bit to my side of the equation, Solid North, BBM? So, let's talk about BBM, Father Albert. Obviously, I'm sure a lot of people were very scared when BBM won, the unity won, because they thought this will be a replication of the father. But so far, that's not what's happening, right? What's happening here is something very different, right? Parang medyo nagkaroon ng Game of Thrones yung dalawa, di ba? What is your read of the situation with BBM? The reason I ask it again, ayoko naman. I just had Congressman Percy on this show the other day. At sabi niya, kung genuine kang opposition, hindi ka pipili ng side dito. You fight both sides, no? At the same time, it's not like BBM is overseeing tens of thousands of people getting killed, right? Hindi naman tayo this is not the challenge we're seeing now. The challenge is a bit different. It's more the typical challenge of transparency, accountability, and competence, right? But what is your read, Father, of the BBM administration so far? So, because I want to talk also about the concerns about corruption, concerns about anomalies sa budget, sa GAA. Kasi kanina pa nagagalit yung mga DDS dito sa TikTok eh. Bakit puro kayong Duterte? Wait lang. Papunta na tayo dyan. Sorry, Father. Kasi maraming kaming fans eh. So we have to cover our bases. Yeah. well, una, ako, hindi naman ako expert dyan. Pero dahil nga sa sumobra naman yung karanasan natin sa panahon ni Duterte, siyempre, ikukumpara mo, mas okay na si Bongbong, di ba? Pero kung ako lang si Bongbong, na nakaka-score siya, ayusin na rin niya, di ba? Correct, Total, correct. kung bayaran niya talaga yung mga utang niyang taxes, hindi naman sila maghihirap, di ba? Ayusin na lang talaga. Total, inaayos nila, nililinis nila yung pangalan nila. Eh di, Might as nakaka-score na. well. Baka naman. Baka naman. Oh, total, hindi, come on, hindi naman kayo maghihirap kapag talagang binayaran niyo yung mga utang sa sambayanan, di ba? O, sana, wag nang manggaling sa banat, sa kritik. Total, naglilinis na rin lang. Eh, ayusin na, ayusin na. O, di ba? Right. Mm, So, ganun. sir, Kusang loob na tuloy-tuloy na. Nagbabagong dangal na rin lang. Napag-uusapan rin naman natin na mayroong posibilidad ng pagbabagong dangal, paglilinis ng pangalan.
tuloy-tuloy na. Ngayon, yung mga tinutuloy pa ng corruption, psst, ano yan? Psst, ano yan? Pakita na Well, eh. ano yan, Father? What's that supposed to be? Like, ano na lang, standard operating procedure? Ano matawag? Like, ano ba yan? Ayusin na lang. Total, ano pinapakita na mas mabubuti ako kaysa dun sa nakarang administrasyon, eh di, diretso yun na. Huwag Ayusin nang na. haluan pa ng Oo. may kupit-kupit pa rin dyan. No? Tapos yung mga utang pa sa bayan, sige, nabigay mo na. Ayusin natin lahat. Yung kanina left, o di, yung left, umamin na rin. Ano yung kasalanan? Ang simbahan, magtagok na din sa dibdib. May yakol pa na tayo lahat. May Di ba? pagkakulang talaga tayong lahat. Liberals, progressive, left. Mark, kayo lang walang kulang eh, mga vloggers eh. Mark, ikaw, ano sa tingin mong problema ni BBM ngayon? Di ba? Communication is weak. Etong GA issue, it's all over the news. No one is talking about impeachment. Parang ang konti ng views pag impeachment ngayon eh. Anong basa mo, Mark, from online discourse? Yun yung pinupush nung DDS. Tapos syempre yung mga the types of Prof. Shelo Magno. Pero ang tanong is sa ordinaryong tao eh. Kasi pag tatanungin mo yung ordinaryong tao, parang nakakalito din eh. Ano bang epekto sa kanya? Ano bang ang bottom line dito, yung budget ba na ginawa ngayong taon eh nakakatulong ba dun sa mga Pilipino? Kumaga, does it help grow our economy? How much of the budget goes to corruption? Yun ang bottom line eh. Pero kung tatanungin mo sa ordinaryong tao, gaga, parang hindi nila, parang masyadong maano din eh. Masyadong ma-technical din. So sa akin, karapatan naman of course na questionin kung ano yung nakikita na lang mali. Pwede silang mag-file sa Supreme Court, pwede silang kung anong pwede nilang ano. Pero kasama yun eh. Kasama yun para imagine nagkaroon ng ganyan nagkaroon ng issue sa budget nung panahon ni Arroyo or panahon ni Pino. Kumbaga, it's an ordinary na check and balance natin eh. Na pag merong mga umaabuso, merong mga maaring gustong mailusot yung ganito, na merong mga nag-check, di ba? So sa akin, parte siya ng ano. Medyo, Kumbaga, Mark, ang kaibahan lang ngayon ay hindi ito simpleng nangyayari in a vacuum. Kaharap nila yung isang napakalakas pa na isang dynasty, yung mga Duterte, na mas agresibo kumpara dun sa isang leader na medyo urong-sulong or passive-aggressive. So nangyayari ito una sa ganung klaseng bungguan. No, hindi push over itong mga kalaban nila. No? Ikalawa, nangyayari ito sa gitna ng superpower game. Merong sumasakay dito, Amerika at saka China. Ikatlo, ay merong ngayong mga possibility ng may mga nagtutulak ng revolutionary government. May restlessness sa loob ng military. Na nung ito ay nangyayari sa ibang gobyerno, medyo wala yung ganyang klaseng tatlong kombinasyon na yan. At panghuli, nangyayari ito na may nagsasaksakan sa likod, sa loob mismo ng gobyerno. No? Sa loob mismo ng gobyerno. Halimbawa, itong statement ni Bersamin today at saka kahapon, medyo medyo crucial yan dahil ibig sabihin, meron siyang nilalaglag mismo sa loob ng gobyerno ni BBM. No? Hindi lang ito usapin halimbawa ni Saldico. No? It could be bigger. So nangyayari yan sa ganyang klaseng mga konteksto. Kaya nagkakaroon siya ng bagong kahulugan at naiibang panganib. No? ang tanong ko, At kung hindi yan aayusin ng gobyerno, ay they might reap the whirlwind. Yun yung problema nila ngayon. No? Hindi ito do you think simpleng... itong problema sa GA would be enough to cause a larger ano? Yes, it could be. Dahil nasa mishandling. Yun ang hindi ko masyadong makita eh. Sa ngayon dahil sa mishandling nila sa communication at sa saksakan sa loob. No, halimbawa, yung natanggal si Saldico not because of the Iglesia rally. It's because of contending leaders within the Marcos government. At posible na simula pa lang yan. No? Yun yung nangyayari ngayon eh. Kaya lumalala itong sitwasyon. No? Halimbawa, ito yung first time na nakita ko iba't ibang mga relihiyon nagsama-sama. Evangelicals, no?
yung kanilang Pope kasama ng evangelicals, hindi lamang yung leader sa Pilipinas, yung kanilang Pope sa buong mundo ay sumama sa criticism ng GAA. Ikalawa, yung simbahan, Katoliko. Ikatlo, yung Protestante, National Council of Churches of the Philippines. Hindi ko na binabanggit dito, Iglesia. Itong tatlong major religions ay kasamang nagkikriticize sa GAA. Ibig sabihin, hindi ito napapaliwanag na maayos. First time ko nakita na lahat ng major religions ay nagsama-sama, no? Dito sa kanilang criticism. Ibig sabihin, kung hindi nila maayos ito, delikado sila. Pwede Dahil magkaroon nga, ng new social formation. Kasi, dahil may Ronald, restlessness within the military. Halos openly, may mga nagpo-propose ng revolutionary government. No? yeah, yun nga, Mark, I get what you're saying, Mark, na parang if you look at it, it's not like wala naman scandals in the past, etc. So the idea that this is the worst ever and all, that's a dangerous discourse kasi yun ang gustong sakyan ng mga Dutertes. I think the thing what Ronald is emphasizing, and I want to also hear Father Albert on this, is what's also happening here is that it's the admin is snatching defeat from the jaws of victory, right? Because just last month, December, parang tapos na mga Dutertes, di ba? Like all the elements were coming together, di ba? ICC is coming in, impeachment is coming in. Now suddenly, wait, biglang mga BBM ang mga ano, sila yung medyo on the defensive. And the Dutertes are really having a good time on the offensive and all. And so, kumbaga, yung peace rally na nangyari, million strong peace rally, what Sir Ronald is saying here is that patikim lang yan. Things can get even more contentious and dangerous and perilous for the administration. Father Albert, is that what you're reading from Vatican? I mean, what is the discourse of people from the outside? Is there a sense that things could turn in a radical direction in ways that might even benefit the Dutertes? Because I think people have to be reminded the vice president is still Sara Duterte. BBM goes down, automatic Sara goes up. Unless it's a coup d'etat, then it's even a worse situation. Well, partly, tama yung sinasabi ni Mark, na sa ordinaryong tao na naghanap buhay, kayod-kayod lang, para bang it doesn't make any difference at all. Pero that means those who are able to follow, those who have the luxury of thinking through this difficult mess, they have more responsibility. No? Ngayon, itong mga pag-iimbestiga, ganyan, maganda na eh. Maganda na yung buwelo eh. Eh ngayon, biglang aatras yan, hindi yan neutral. Parang ipinapasa mo yung bola dun sa kabila at delikado yan. Delikado yan. Delicate in Ah, what sense, Father? Can you spell it out without putting yourself into trouble? Like, what scenarios are we well, looking at here? First of all, Duterte's not facing accountability kasi ang saya nila ngayon. Wala na yung momentum masyado against them. kaya nga eh. Bali sila Duterte pa nang hahapon eh. Di magdemanda kayo, mag-file kayo ng kaso. Mga ganyan, di ba? Oh. Eh, ngayon, ang may kakayahan talaga umaksyon dyan, yung Malacanang. Ngayon, sinimulan nila yung investigasyon. Simulan nila yung expose. Dapat tuloy-tuloy na nila yan. Dapat tuloy-tuloy na nila yan. So, what At is your Father in terms of kanina hindi naman pathologize but nag-psychoanalyze tayo kay Digong. What is your read of BBM? Is he lacking the kind of fire and ambition and Machiavellian flair of his father? What's going on here? Kulang ba ng di ko tiyak, political will? di Ano ko ba? tiyak. Pero ang napapansin ko sa kanya, meron siyang gusto mangyari, pero gusto niya iba yung gumagawa. Halimbawa, hindi siya yung mismong Right. magkikriticize doon sa kabila. Gusto niya, merong ibang nagtatrabaho. O, siya yung makikinabang. At tapos may deniability kapag hindi umubra. Yun. Di ba? Although, um, ang So nagpapagulo, dapat, right, dapat siya ang mismo. dapat, Yeah. Yeah. oo, siya mismo. Tapos yung iba naman na hindi naman yata tinulak o sinuportahan, kusang loob silang nag-imbestiga kung yun totoo, tuloy na nila, panindigan na nila yan. Kasi, pagka Sige nakabalik lang, sa Father. Sige kapangyarihan lang, yung mga Father. yun, sila, di ba? Eh, sinimulan rin na lang nila eh. Tapos yung iba,
nadamay tuloy. Kasi patawag sila ng patawag. Tuwing may babanggiting pangalan, tawagin natin sa gano'n. O di ang daming napilitang umamin, naglabas ng mga datos. Dami nadamay. Ituloy na yan dapat. Yun nga, so in short, mga Tobato, Trillanes, De Lima, all of these people have put their life on the line here to expose the Dutertes now suddenly because there's no action from the above. Parang Leadership. situation. Yeah, exactly. I mean, Sir Ronald, is this a question of medyo brat yung nasa taas na he doesn't want to lift the finger himself, he wants others. But the problem is that he's surrounded also by people who also don't want to lift the finger in behalf of the one who doesn't want. Like, let's be honest, yung sinabi ni Bersamin kanina, di ko talaga na-gets. Parang sinabi niya, the president doesn't have a stance. He just said an opinion, which is not a stance because we cannot impose it. But he doesn't want this impeachment to happen because it's not good. But he's not having a stance because he cannot impose it. And it's like Ganyan nga eh. ano Ganyan daw? yung nangyayari. So, postmodern. Ikaw, Mark, kulang ba sa troll farm si BBM? Yun bang basa mo? I mean, like, kulang ba? Kailangan ba niya ng maraming Mark Gamboa at saka Ronald Llamas? Ano bang problema niya? Hindi, minsan hindi siya about the vloggers or the troll farm eh. Yung subject na mismo kailangan mas maging exciting eh. Parang hindi, itong issue sa GAA, 'di ba? Pwedeng maging sobrang defensive lahat or you could drive the narrative on something else eh. Kasi hindi pwedeng ang nagda-drive ng narrative puro yung mga Duterte. Tapos puro defensive ka lang ng defensive. Dapat ikaw din. Ano bang mga achievements mo? Ano bang sino ba kalaban natin? Yung mga pogo, 'di ba? Ang daming ginagawang krimen ngayon. So, dapat medyo i-drive mo din yung narrative ng konti. Hindi yung puro nasa defensive. Which is syempre, of course, tama naman si Sec Llamas, kailangan mo sagutin ng maayos yung mga tanong nila dyan sa GAA. Diba? Pero yun nga, ang nangyayari kasi minsan yung Duterte What's the yung real score? nag-drive ng story eh. What's the real score? I mean, Sir Ronald, honestly, I'm confused with that GAA issue. Tingin ko 80% dito is just plain stupidity eh. No? Because messaging is about labanan perdigana, paramihan ng mali. No? At malaking bahagi ng pagkakamali ay sa messaging. Nabago yung narrative eh because of that idiocy because of that stupidity. No? Tapos ngayon, lahat naguhugasan ng kamay. No? Ang sabi nga ni Bersamin ay wala kaming kinalaman diyan, no? Merong ibang may kinalaman diyan sa blank spaces sa BICAM, no? Pero ayaw niya pangalanan. So wala rin. Ayaw niya pangalanan. So yan ang mag-feed sa atake ng iyong kalaban. Yan exactly yung mag-feed, no? Kaya ang nakikita ko this past 2 months, no? Nawala yung narrative na pinag-uusapan natin kanina, binabanggit ni Father Albert, itong huli na yung mga Duterte sa kanilang crimes against humanity, sa kanilang syndicate operation, sa drugs, sa kanilang pagnanakaw, etc. Huli na eh. Bakit halos overnight na bago yung narrative? No? At it's not because you're being defensive. No, it's not because you're being defensive. Kaya ka nagiging defensive ay dahil nga sa stupidity ng pag-craft mo ng messaging, no? Kaya ka nagiging defensive. Paano kung maayos yung messaging mo, pwede namang hindi ka na naging defensive ngayon eh. Ngayon lumulubog ka sa sarili mong kumunoy, no? At lumalala yan dahil may ibang bumubulong sa kabilang tenga ng presidente at may ibang bumubulong sa kabila. Parang last song syndrome eh. Kung sino yung pinakahuling bumulong, siya yung papakinggan, no? Kaya yun ang nakakadagdag sa ganitong klase. At ang isang problema diyan is leadership eh. No? Kung yung fulcrum nawawala, yung gravitational center nawawala. Kaya nagkakalat all over the place. Kung sino yung may soapbox, siya yung pinapakinggan ng media. Iba-iba yung messages. No? Iba-iba yung message. Kaya yun yung nangyayari ngayon. Pag yan ay lumala pa, mahihirapan na yung ayusin. They have to fix that ngayon, immediately, or else there might come a point of no return. No? Baka yun na hindi nila nare-realize. Unless, Sir Ronald, may mali na naman yung kabila naman. I mean, like, this is like Pardegana. Like,
You never know with Duterte. They might kalat na naman. Mark, Yes, pero they're playing their cards well, ha? so far, yeah, I Halimbawa, think no, January they're halimbawa, 10 out of 10 to me. alam Yeah. nila na yung Galing. kanilang sariling effort ay hindi sapat. Kaya nga tiniklop na nila yung Maisug, eh. Tiniklop na nila yung KOJC mobilizations. Ang ginagawa nila ngayon, kumukuha sila ng mga kaalyado o nagbubuo sila ng koalisyon na hindi mukhang Duterte. So they're playing their cards well ngayon. Alam nila na hindi pa pwede na Duterte lamang ang magdadala nung kwento. Kaya nagbubuo sila ng ibang koalisyon, naghahatak sila na hindi directly linked sa kanila para dalhin yung laban sa mga Marcoses. At ang problema, nagfo-fall yung Marcoses sa ganung klaseng trap, sa ganung klaseng tactic. Parang kitang-kita mo yan a mile away eh. Bakit ka tumatalon? Diba? Hindi mo naman kailangan maging matalino para makita yung taktika ng kalaban mo. Bakit ka tumatalon sa mga patibong nila? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Wala ba nag-iisip doon? Sir Ronald, alam ko naintindihan mo. Ang problema is, I think what happened is, napakagaling yung mga kasama natin. Nag-free ride na naman. Actually, ang hindi partigan ng laban dito, sino mas magaling mag-free ride? Kasi, yung Never Duterte na opposition, napakagaling ng mga attacks nila sa mga Duterte. Sabi ng admin, bakit pa tayo maghirap? Andyan naman sila, ganyan. Tapos yung Never Marcos naman, napakagaling rin tumira sa budget ng admin. Sabi ng Duterte, hindi natin kailangang magtrabaho, sumakay lang tayo sa budget analysis. I think hindi partigan ang problema dito. This is a who can free ride better. Free riding game. Richard, dahil dati, napaka-negative ng tingin nila sa Marcos. Eventually, nakita nila, okay yung yung pag-move niya away sa EJK, yung pag-assert niya ng human rights. Okay yung kanyang pag-assert ng ating rights sa West Philippine Sea, etc., etc. So may mga dating kalaban yung mga Marcoses na medyo nag-hesitate ngayon until nangyari itong GAA. No? Ngayon, nagbago na naman, no? Yeah, nagbago. Ang lakas ng Never Marcos. Ang lakas ng Never Marcos. Mark, transition to the last part of our discussion now. Election is just few days away. I don't know if there'll be another impeachment filed, the fourth one, which everyone's been waiting for. I don't know, forever. Mark, anong sense mo now? Are we gonna move into a normal election seasons na labanan ito ng pagalingan ng organization, resources? Obviously, admin is gonna have the upper hand. Or do you think na itong Duterte, Marcos back and forth will be a major thrust of the election discourse in the months to come? Na kumbaga, it's just gonna mutate itong awayan ng dalawang kampo na yan. Parang wala eh. Itong awayan ng Marcos at Duterte. Itong mga Duterte, kahit na gaano sila kalakas, kahit gaano na ako kinakabahan na baka si Sara will win sa 2028, hindi natatransfer sa kanilang senatorial slate eh. Talagang yung mga tao iboboto pa rin yung kanilang mga paboritong senador eh. Yung mga senador na nakikita nila sa commercial tuwing Batang Quiapo, yung kanilang iboboto pa rin nila yung nakikita nila sa television, sa noontime show, yung pa rin ng mukhang hindi walang epekto pa rin eh. Talagang tayo siguro dito maingay tayo siguro, pero pagdating sa Senate race, more or less, di ba? More or less meron ng mga 15, 16 na yung may chance ng manalo eh. Ang problema, Mark, yung mga senador kanya-kanyang kaharian yan eh. No? Kalahati diyan sa Senado, no? Ay na-identify dun sa previous government eh. At pag nanalo na yan, anytime pwede maglipatan yan eh. Dahil wala naman silang, actually, yung kalahati dyan na mga re-electionists ay gustong ibalik yung budget ni Sara eh. Pero nasa admin sila ngayon ha. Nasa admin sila. So, ang loyalty nila is neither with the admin nor with the opposition. Ang loyalty nila sa sarili nila. At yun yung kaba ko eh. After winning, ang kanilang titignan, sino ba ang malakas going into 2028? At for now, walang malakas na kandidato ang gobyerno going into 2028. For now, kaya doon ako kabado na itong mga admin candidates na sa Senate, I'm sure most of them will win. Pero after winning, nasaan ba sila? No? Tama. Wala si PBBM na parang bongo bato eh. 'Di ba? Na kahit anong mangyari, kahit na anong wala siyang Ronald Llamas. Kabalos, pero hindi ko din sure kung gaano, pero
Best friend, pero hindi mo din alam kung gaano ka ano eh. How far he will go for BBM eh. Pero yun ang problema nga. Tama si Sec Ronald. Just the last part for our discussion. Alam ko medyo napahaba tayo. Pasensya na, Father Albert. We warned you na ito ay ano, marites ng lalaki. Medyo mahaba ang mga marites ng lalaki. Mas mahaba sa mga kaibigan natin. Father, there are a couple of rallies being organized. There's a January 31. I think Senator Trillanes mentioned also in support of impeachment of Sara. Um, there is also this sense that things are not looking as bad in a sense that Kiko is breaking into at least the competitive circle. Bam is not super too far, and then 2028 could also look good for Lenny, Riza, whoever. In a sense, despite all of these frustrating discussions we have had, mukhang marami pa ring opportunity for the genuine opposition not only to flex muscle but to build its capital, to build its base. Ano po yung mga kailangan ng opposition? Ano yung mga prospectus ng opposition? How do you see the evolution of opposition from, essentially 8-0 noong 2019 to pretty good race, win si Risa, decent performance by Lenny, and then who knows, by 2028, the picture could be even more competitive. How do you see the evolution of the opposition? What are the challenges and opportunities? Katulad ng sabi ko nga, na katulad ng sa basketball, kailangan nagre-recruit ng mga susunod at saka ng mga fans. Ngayon, ituloy natin yung pagpaparami. Yung pagpaparami. Kasi if there is a crack in the political elite structure, we should take advantage of that. There's an opening. Yeah. Oh, there's an opening. Widen the opening. Ngayon, ang gumagawa kasi ng preparasyon para sa mga eleksyon, hindi yung political party kundi yung political dynasty. Kaya lang, ang problema lang, political dynasty, kinukuha lang nila yung susunod sa mga bata, mga anak nila, apo nila. Ang sana, mag-recruit tayo ng mga bago. Yung lahat ng mga kandidato, mag-ikot sa lahat ng klaseng sektor. Be present, be present. Tapos, let's stop other forms of discourse. Yung humor, yung katatawanan. Nasaan na yung mga comedian? Si Nasaan na Sir yung mga Ronald. composer ng mga jingles, di ba? Ah, yung sarcasm, sports. Importante yung wag yung Yeah. Folk. palaging Artista. Correct. Oo. You have to enter the life world of people. Oh, ikaw Mark, ikaw expert dyan eh. Lahat na yan. Tapos, Basketball, entertainment. sabi ko nga, Artista. lawakan natin yung daigdig. Halimbawa, yung media, halimbawa sa simbahan, balik ako sa simbahan, parang may mga darling tayo na in-interview Dalawa, tatlong obispo, yun lang. Merong iba pang mga obispo dyan na Good hindi point. naman na-imbita. Merong gustong sabihin yan eh. Merong, Padala bahala yung kung listahan. Father, parang nag-guilty ako. Ang dami natin mga taga Mindanao, mga Bisaya natin kaibigan. Padala na listahan. We'll try to set all of this up for this year. Tama po kayo. Nagkakulang talaga tayong lahat. Oo. Sabi dyan. Sir Ronald, anong basa mo in terms of prospect for opposition and all in the upcoming elections? It's looking a little bit better for Kiko and Bam, right? At least in the Senate race. And things could get more interesting for 2028 if tuloy-tuloy itong momentum. Or is there a way? I'm not yet too sure. Dahil Nega ka talaga ngayon, sir. dahil lagi kong tinitingnan yung mga surveys no? Sorry to rain on your party, Richard, no? Wala Pero, nga party, puro depressing conversation. I still have to see some positive movement. No? At best kasi, it's jogging in place. At best. Halimbawa, meron kang Willie Revillame na halos sa lahat ng survey, pasok no? Na sayang, dahil may mga humihina before na mga winnable, no, na humihina like Aimee, like Bato, no, etc. Ang problema, meron pumapasok, may nagfi-feel sa kanilang iniiwan like Willie Revillame. Imbis na yung mga alternative candidates ang pupuno. Kaya hindi pa ako masyadong optimistic at this point. Mas ang tinitignan ko na is 2028.
Tama yung sabi ni Father Albert na habang nag-aaway yung dominant sections of the elites, maganda itong opportunity para the alternative. At lumalabas ito sa mga surveys Naghahanap, almost 50% naghahanap ng alternative. Ang problema ay naghahanap na yan. Natulfo lahat. Napupunta sa mga tulpo, napupunta yan sa revolutionary government, napupunta yan doon sa ibang mga leaders. Dahil nga, yung mga progressive na kompleto sa plataforma, kompleto sa vision, kompleto sa pagsusuri, kompleto sa prinsipyo, ay kulang sa branding. No? Kulang sa yung dinedevelop, halimbawa nila Mark, sa mga vloggers. Yung ganong klaseng messaging. No? Parang kinakailangan ng quick burn in terms of knowledge about how to do it. No? Yun yung kulang. Halimbawa, talking about the progressive movement. No? Halimbawa, ang daming ginawa ni Senator Risa kay Alice Goo, kay Kibuloy, kay Digong, etc. Pero hindi pa ganun ka-commensurate yung kanyang pagtaas. So, kailangan pang ayusin. Yeah, and she's isolated, di ba, dito sa sex education issue. Yes. What's missing? No? Well, for the memes, di ba? That was crazy. Yes. Diyan kinakailangan tumulong yung mga tipo ni Mark, tipo nila Alan Herman, etc. No? Dahil tayo kasi alam natin bumanat baka hindi sapat yun Hindi sapat yun. Medyo positive branding. Positive. Yes. Yung sinasabi ni Father Albert na paano mo hahaluan ng humor, ng sarcasm, paano mahahaluan yung napaka-heavy na mga banat na pinagtatawanan din ng mga tao. Pero hindi toxic masculinity, Sir Ronald, just to be clear. Hindi. Kaya nga hindi ka pwede. Hindi kayo pwede ng kabilang channel. Ayan na naman tayo, nadamay na kami. Last na to, Mark. Ikaw, what is dami namang last? Last na to kasi nakakaapat ka na last my last part and then my last item and then my last words. Alam mo na mga Ilocano, nagsislice kami. Ikaw, Sir Mark, ano yung last item and last words? Yan, para mukhang mainit ng yung mga kasama natin. May pa. Sir Mark. Father, tumatakbo pala akong senador, Father, number 27. Magkasunod kami ni Bongo. 28 si Bongo, 27 ako Maano ko lang kay Father. Ang ginagawa ko din naman ngayon is I'm trying to build a third force, an alternative na merong admin, may maisug, a third force na kasama ko, Father, for example, sila Doc Willie, number 17, 16, 18, si Bosita, number 20, 18, 19, 21. Kaso kulang sa media mileage, kulang sa media attention. Pag isa-isa kami, hindi kami kino-cover ng media. Maybe if I bring together yung mga hindi kasama dun sa dalawang slate na yon, baka we could get enough media mileage to help them maybe have a shot na makapasok sa Magic 12. Pero yun naman ang nangyayari. Yung kay Bam, yung kay Kiko, tingin ko kaya naman, depende lang talaga sa depende. Siguro they should reach out nga. Parang reach out din doon sa kabilang side sa mga unit team voters, sa mga loyalist. Pro-admin na voters. Pag loyalista pag medyo moderate pro-admin voters, maybe they could reach out. Maybe that's the final push they need para maka-breakthrough. And si Kiko, hindi pa niya nilalabas si Donnie. Yun, mga secret weapons. Mga secret weapons. Si Donnie Pangilinan, yun, pag nilabas yun. Tsaka si Shawi. Yeah, I thank you so much, gentlemen. Ayan na naman, maatak naman tayo na all men na naman tayo. Gentlemen, for this fantastic intervention. Father, nung una, I was worried na baka si Sir Ronald hindi na magsalita kasi guilty siya in your presence. But mukhang the aura of forgiveness has unleashed his wisdom. Ako naman, my only worry is that if clown show na naman yung next Senate, which looks like that's gonna be the case, maging cynical na mga tao and they're just gonna switch out of politics, which is always bad for progressive forces and good for the trapo. So, kaya nga pinipilit ko yung optimistic kahit paano kasi Sir Ronald,
Sir Ronald, help me, help you, okay? Kasi magiging Sa cynical akin, na tao eh. Father, ang pwede kaya epekto ang magkano? talo. Ang Catholic Church mapipag ka, magka day of prayer din? Possible kaya yun? well, nobena siguro, hindi lang day off. Okay. Sir Ro- Pambansang paglakad, pambansang paglakad ng paluhod. Oh. Okay, so, parang yan ang branding natin na humor and all of that. Sir Ronald, hindi ko nasasabihin ng last words kasi nakakota ka na. Thank you very much, Sir Ronald Llamas. Great people, amazing people. Thank you very much. Mark Gambo, ano ulit yung number mo, Mark? Just to remind people. Mark, you want to remind people again your number? Parang yung number ng rally sa 1,287,851. Parang yung ganun. Yan. 27. Yan. Ayun. Basta bago kay Bongo. Go Gamboa. Yun. Yun. 27. Mark Gamboa. Dapat pala nilagay mo na dyan sa t-shirt mo yung number. Kasi Oh! papalit-palit eh. Baka sayang sa t-shirt. Oh, ba? Pero mukhang final na naman, Father. Kasi dami nagbaback out eh. Pati si Chavit. Sa susunod na mag-print ka, lagay mo na pati number. Oo, dadagdag ko na lang dito. Yan, At saka 27. pakilagay yung Kasakap. background Ayan, mo, yung balota. Mark, yung background mo, yung balota, paki-highlight para talagang Father Albert, how can people reach you without, good people can reach you? Is there a way if people are more interested in your ideas, your works, is there a safe way they can reach you without having to go all the way there to Roma? Meron naman akong email. Oh, meron kayong email. Sige po. Pa-forward na lang para I can share with people. Kasi I'm sure many people know you, pero yung mga iba na first time lang nila marinig na, okay tong father na to. Mukhang mabait Medyo makulit din ba? Hindi naman Ronald Llamas level, pero okay. Thank you so much, Father. And thank you so much, Sir Ronaldo and Sir Mark Gamboa. God bless and talk to you soon. Sige,